pag namalas ka nga naman, oh, napako pa. Siguro naman hindi nila tinanggal yung pako kasi para malaman agad ba. Ayan. Eh, pako. Grabe. So buti na lang may spare tire tayo. Kasi kung wala tayong spare tire, dali, hindi ka makakalis agad. Yeah. Yeah. Tingnan natin kung paano nila tirahin. So tingnan natin kung paano na sila mag-vulcanize ngayon. Siyempre sa high-tech ng panahon ngayon eh, ano na yan eh, madali na lang. Yan, ninangina tapos tatanggalin uli yung tatanggalin naman ng hangin kasi na-check na natin kung saan talaga yung ano eh, yung butas. So yun lang, isang pako lang. So may tingga pa eh. Hinaigpitan yung tingga. Wheel balancer yan eh. Tsaka papatay rotation natin yung gulong natin. So, importante lang may gamit to. Madali lang kapag may gamit eh. Oh. Sa kabila kasi yung pinawheel balancing ko dati, kanila rin pala yun. Diyan sa unahan. Dito lang to sa Concepcion. Ayan. Bandang Lamuan. Ayan. Lucky M. Dito sa kabila naman, ano, bandang tapat ng Robinson doon. Iba talaga kapag may gamit, mabilis lang. Para dumulas, di magasgas. Lagyan lang nila ng markings yung butas, tapos bubulcanize na. Bigat yan. Ang laki ng gulong na yan. 31 kasi yan. Bigat. Yung tingga natin. So okay pa naman yung mugs. Kapag nagkaano na lang, papinturahan na lang natin to. Tagal na rin kasi. Ibahin natin yung kulay. Ayan, tanggalin na yung pako. Advisable ba maglagay ng tire sealant? Hindi, no? Magtira yun. Yung rim mo, kakalawangin. Yung rim, no? Lalo na bakal. Steel. Oo. Kinakalawang, no? So, hindi siya advisable yung ano, tire sealant. Ay, ito, tinan mo, linis sa loob, oh. Wala kasing tire sealant yan. Kaya ang linis, oh. So kikinisin lang yan. Para may kakapitan yung ano, yung patch na lalagay. Ano ba yung nilagay nyo? Rubber? Anong klaseng rubber po yan? Ito yung para pang-vulcanize na tuto.
Sa butas lang, oh. Yung makunat na rubber, no? Ano ko lang para hindi yan, para hindi ano yung butas. Oo. Para safe. Parang yung rubber sa mga ano, yung kapag napaplatang ka, yung mga emergency kit. Yan po ay ano, paste. Ano to yung ano to? Bangkar, yung pandikit. Pandikit. Parang ano, glue. Glue. Patching glue. Patutuyuin muna. Yan, patutuyuin raw muna yan. Tapos tatapal yung German pads. Tapos tatapal natin yung German pads. Derma pads. Yan. So patuyuin muna yan. Patuyuin muna. Yan. So tingnan natin kung anong pads yung lalagay niya. Tayo nga po. Itong pads. Yan pala yung pads. Oh. Yan. Kapal siya. Ganang klase. Kapal, no? Hindi basta-basta. Punat. Para siyang rubber din. So, hindi lang basta-basta na pantapal. Talagang maganda yung pads na ilalagay. Yung pang patch. Okay. Yan. Ito lang ito kay ano, The Lucky M Tire Center. Yan. Kapares lang dun sa ano, sa kabilang shop nila. Kanila rin pala to. Ito lang yan sa JP Rizal. Bandang ano, papuntang Marikina to dito. Westlake. Tsaka FEU. Andiyan lang yung FEU eh. Roosevelt. Yan. So dito lang. Lucky M. Mas maluwang dito. Malaki parkingan. Konti pa ano. Kabila kasi maraming nagpapagawa eh. Bilis pala matuyo, no? So kung pako lang, okay lang yan. Wag lang yung mga biyak-biyak. Kapag nagbiyak-biyak na talaga, ibig sabihin yung rubber natin, yung gulong pa-expired na o sobrang luma na. Kaya mas delikado. Pero kung butas, okay lang. Kasi papatch naman natin eh. Kasi ipapa-tire rotation ko nga to. So yung pa-tire rotation natin pa-X, pa ganyan. Yung sa likod, pupunta sa harap. Sa likod, pupunta sa harap. Pero pa X. Tapos yung dito, pa ganyan. So yan, pa-patch na. High-tech na yan. Ganyan na pala ngayon. Hindi sobrang kapit pala niya, no? Kailangan malinis. Ha? Kailangan malinis na tuyo yung para diba? Oo. Kailangan tanggalin. Oo. Para Yun, ganda oh. Tapos, lagyan uli ng ano, parang glue. Yan. Kapit niya. Anong klaseng glue yan, sir? Ang nakalagay ito dati, Balcar nakalagay dito. Balcar? Oo. Balcar. Balcar. Yan, ayos na yan. Bilis lang, di ba? Tapos papatay rotation natin. Tsaka linis. Ang tagal lang hindi nababaklas yung rim niyan. Pero ang linis pa rin. Ay siya pampadulas. Oo, kasi pampadulas yan para hindi magasgas yung ano natin, yung rim. Madali siya ikutin. Ganyan no. Swak na agad. Kasi matagal ko na to kasi gustong ipa-tire rotation. Hindi lang ako nagkakaroon ng time. So ito time na para maray sa aking gawaan na lang. Para kasi tire rotation para pantay yung pudpud. So itong pinabulkanize natin, yan uli yung gagamitin natin. Para pantay yung pudpud niya. Kasi kung yung bago yung papagawa ko, papakabit ko, ita-tire rotation ko, hindi na pantay eh. So yung nakabit ngayon dyan,
Hindi pa nagagamit yan eh. Nagagamit na yan kapag ganyan. Katulad, nagamit lang ngayon kasi nga nagpapa-vulcanize lang tayo. So sa harap na yan. Ito mapupunta to sa ano. Kasi dito yan sa likod. Yan. So bali ang tire rotation natin pa X. Yan mapupunta dito sa harap, dun sa right. Tapos ito, yung sa left na to, mapupunta dun sa likod. So pa X. Para pa X siya na ganyan yan. Pa X na ganyan. May P2 pa kayo dito na cover. Ayun. Kaya ano na lang, bili na lang din ako 5. Papalitan ko lahat ng cover ng P2. Bago ilagay natin dyan. Kasi mga walang P2 na yun eh. Tsaka yung mga P2 ko basag-basag na. Plastic. Babasag eh. Saka pahangin. Yun, wala na singaw. Alright. So bali yan, dito na sa harap. Ito kaya boss, okay pa kaya to? Kasi parang sumabit eh. Yung parang ano lang naman. Malayo naman oh. Ha? Balat lang no? Malayo. Okay. So yan, kasi dun galing yan sa left, sa likod. Pupunta dito yan. Yan ang tire rotation natin. Pupunta dito yan. Tapos ito, pupunta sa likod. Tapos ito naman, pupunta dun sa harap, sa left. So pa X. Yan, pa ganyan. Sa ito, pa ganyan naman. Dun sa kabila. Nagpalit nung Lunes nung ano, ng gulong. Kasi nga naplatan ako, 'di ba? Yung center hub hindi kinabit kaya ang pangit. Nakakabit dun sa ano, sa luma. Dito na nilagay, nahanap ko kanina. Nakakabit pala, hindi ko rin napansin. So dahil sa nakalift kong adventure, hindi kaya ng normal jack. Dapat crocodile jack na malaki talaga yung gagamitin niya. Sa bungo. Yun o. So dalawang crocodile jack yan. Kaya pa rin kapag high-tech sila, kompleto sa gamit oh. Kaya kapag nagpagawa kayo sa mga kompleto sa gamit para mabilis. So yan yung ano, yung vulcanize sa harap na. So itong binulcanize sa harap na. So yung sa harap dito lalagay sa likod. Yan, dito. Tapos bago kasi nakakabit yan, spare tire. Ibalik natin uli sa likod yung spare tire. So dito naman yung jack, crocodile jack. Kasi ito naman yung itong gulong lalagay dun sa likod pa X. Tapos yung dun sa likod, sa right side na gulong sa likod, pupunta naman dito. Ayan, pa X siya, pa X. Ayan. So yan naman ang tatanggalin.
So lipat dito yan. Ito. Kabila naman. So ganun lang yung pag-tire rotation. So antayin na lang natin kung magkano yung nagastos. Alright. Kung magkano yung tire rotation, kung magkano yung pa-vulcanize, tsaka yung pito. Yung takip ng pito. So malambot yung reserva natin. Hanginan daw. Matagal rin kasi hindi nagamit eh. Oo nga. Taon na yan. Hindi nagagamit kaya ganyan. Malambot na. Hanginan lang. Lambot. Ayan, tapos na. Lagay na lang natin yung spare tire sa likod. Yo. Crocodile talaga kailangan dyan. Bigat din yan. So maganda pa yung kondisyon nung ano natin, nung gulong natin kasi parang 3 years pa lang yata yan o 2, oh yeah, mga 2 years to mga 2 years, magti 3 years yata. So ang expiration kasi ng gulong is 5 years. Dapat palit na kayo. Kahit hindi pa pudpud, palit na talaga kayo sa 5 years. Minsan kasi sinasagad nila 6 years. Pero delikado na yung 6 years na yun. Dapat 5 years palit na talaga. Delikado na. Lalo na kung mga gulong nyo ay medyo mura-mura, delikado. So importante ito yung ganito, yung i-hand tight nyo yan para i-secure. Hindi kayo pwedeng yung sa impact wrench lang na ano na panghigpit. Kailangan may hand tight talaga yan. Dapat lahat yan i-hand tight talaga yan para secure yan. Pero saktuhan lang kasi kapag nasobra ng pwersa yan, napuputol yung ano na yan, napuputol yung stud bolt. Pag naputol yan, papagawa nyo. Matrabaho din kapag pinagawa yan. Kaya saktuhan lang talaga dapat yung pressure, yung ano, yung higpit nyo yan o, lahat yan. Diba hinigpitan na yan kanina ng ano, impact wrench. So kailangan talaga i-hand tight. So yun yung inaabangan ko kanina na i-hand tight nya, kaya tinitingnan ko. So tama yan, tama yung ginagawa niya. Lahat yan, lahat yan. Alright na tayo, bayad na tayo. Tignan natin kung magkano. So 35 na lang yung hangin natin dyan, naka 40 yun eh. Sa likod kasi galing yun eh. So sa likod parehas na lang 35. Oo. Kasi kapag masyadong 40 o masyadong mataas, matagtag. Sobrang tagtag. Oo. So kapag nagdagdag na lang ng, kapag loaded na lang, tsaka na lang magdagdag ng hangin. So yan, 35, lahat na lang 35. Kasi minsan kapag sobrang hangin naman, mabilis rin mapudpud yung gulong nyo, yung pudpud nya sa gitna. Kapag sobrang over inflated naman, sa gitna yung pudpud nyan kapag sobrang tigas. Kapag sobrang lambot naman, sa gilid naman yung pudpud nyan. So dapat saktuhan lang yung hangin nyo. Ayan. So ito 35, recommended na hangin. Kasi dati 35, medyo nalalambutan ako. So ginagawa kong 38, yan 40 pag loaded. Yan. Kasi minsan lagi puno eh. Yung hawak niya yung ano na yan, panukat yan ng pressure. Yan, tar gauge yan, tar gauge. Panukat yan. Meron din tayo niyan. Mas accurate yung ganyan. You know. So dapat 35 lang.
So bayad tayo 600. 600 daw po. So yung tire rotation natin is 450. Yung tire rotation 450 yan. Tapos yung vulcanize is 150 lang. Ayan, di ba? So at least na tire rotation na natin to. Okay na. Alright. So mag-tip na lang tayo kay kuya.